Tatlong dokumento ang pinirmahan ko. Natapos kami kaninang madaling araw ng 2:00. Una ay yung liham sa Kamara na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon na convene na rin ng court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kay Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Pangalawa, inilabas ko ang mga pinagbotohang orders ng impeachment court kahapon. Una, kaugnay sa pag-return, yun ang ginamit na salita sa motion, para gawin ang dalawang bagay. Una, na tumatalima sila sa probisyon ng saligang batas kaugnay sa 1-year ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado, gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at sampa ng kaso laban kay VP Sara. Ang sunod na order ay yung summons na sang-ayon sa rules ng impeachment court ay dapat i-issue pagkatapos mag-convene. Lahat yon ginawa at sinigawa namin kahapon. Pero siyempre, kailangan nun ng kaakibat ng mga written orders din. Yun yung hawak nyo ngayon. Sir, anong masasabi dito sa mga nagsasabing in limbo na daw impeachment, unconstitutional, baseless, illegal, ang mga ginawa ninyo kagabi? Karapatan ni Numan ang magpahayag ng kanilang opinyon. Ginagalang ko yun. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang Lunes, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang, with the benefit of hindsight, ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali, kaugnay sa kanilang paniniwala. At kung walang order ng Supreme Court, sir, either way, you will proceed as you see fit. Tulad ng binanggit ko mula nung nagsimula ang impeachment complaint noong Pebrero, kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na iniso, i-bring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba? May dalawang pagkakataon na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Noong panahon ni dating Chief Justice Davide impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nag-TRO ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas ng account, bumoto ang Senado para sundin yung TRO na yun. Sir, yung just on the second point, the second order ninyo, so makakapag-comply na nun 20th Congress. Oo. In the meantime, hindi sila makakapag-comply and walang action. Oo, kasi wala naman talagang action. Balikan natin ulit kung ano yung mga sinabi ko nung Pebrero, nung final to impeachment complaint. Dahil isang araw na lamang, 2 oras na lamang bago kami magwakas, nung final nila yan at 2 linggo na lamang ang sesyon ngayon, sabi ko, di ba? Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag-issue ng summons. Dahil sang-ayon sa aming rules, merong 10 araw ang nasasakdal para magsumite ng sagot mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding 5 araw ang kabilang panig, ang prosecution, mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubus na yung panahon. Magjo-June 30 na, 3 araw na lamang naiiwan para maglitis, quote-unquote. At magtatapos ang authority ng mga House prosecutors ng June 30 dahil tapos na ang Kongreso ng June 30. So walang naaksayang panahon dahil nagawa namin lahat ng tinakdang gawin sa ilalim ng 19th Congress. Baka nga makatipid pa, kung napakinggan yung kahapon, dahil yung mga agam-agam kaugnay sa pagtatawid ng impeachment complaint na ito, yung mga agam-agam kaugnay sa interesado pa ba yung 20th Congress dahil hindi pwedeng i-bind ang 19th and 20th Congress, yung mga agam-agam kaugnay sa pag-comply nila sa 1-year ban na itinatalaga ng saligang batas, lahat yon habang naghihintay tayo ng resumption ng sesyon ng 20th Congress para magsimula ang paglilitis ay masasagot na. Sir, what will happen kapag Yes, Sally. reject ng Kamara yung binabalik niyo na articles of impeachment? Possible daw ba yung deadlock o wala kayong choice but Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, prosecutor ang Kamara.
Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte. Saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. Pero hindi daw trabaho, sir, ng Senado bilang impeachment court para questionin kung dumaan sa tamang proseso yung House. Ito'y trabaho nga daw, o dapat ang mag-question yan, yung kampo nga ni VP Sara na meron nga pending sa Korte Suprema. May nakalagay ba sa rules na pwede kong pagbawalan at bigyan ng listahan ang mga miyembro ng korte? Ito lang ang pwede niyong tanungin at sabihin? Ito lang ang pwede niyong banggitin? Bawat impeachment judge may kalayaan magsalita at magsabi kung anong ninanais nila. Hindi para sa akin o kanino man ipagbawal ang lalabas at sasambitin ng kanilang mga bibig. Dapat buong galang nating tinatanggap at pinapahintulutan yon. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang deliberative body. So gusto nyo, dahil lamang Korte Suprema ang nagpapasa ng lahat ng bagay ng constitutionality, ni isang miyembro dito walang pwede mag-question ng constitutionality na anumang bagay? Siyempre pwede. Siyempre malaya naming pwedeng pagdebatihan yan. Siyempre kung may motion, dapat naming pagbotohan yan. Pero sa dulo, palagi ko ang sinasabi, kung may magsasampa ng kaso, Korte Suprema ang may final say kung sino nga ba ang tama o mali legally at naayon sa konstitusyon. Kahapon po nanumpa yung mga senador as senator judges. And Apa. you swore to do impartial justice dun sa swear. Yung isa po bang huwes po pwedeng siya mag-move na mag-dismiss ng kaso, hindi yung either party. May nakapaloob ba sa rules namin na bawal yun? Hindi po, pwede trabaho na Hindi, tinatanong ka, may nakapaloob ba sa rules na bawal mag-move kaugnay sa anumang bagay, kaugnay ng impeachment? Wala namang pagbabawal eh. Pero appropriate. Hindi para sa akin husgahan yon dahil kayo naman, yung pumapabor sa nasasakdal, questionin nyo. Yung ayaw sa nasasakdal, walang question? Hindi ba kung karapatan nila maghain ng motion pabor sa nasasakdal, karapatan din ng sino mang ayaw sa nasasakdal, wala akong binabanggit na pangalan, na maghain din ng motion, pero sa dulo, pagbobotohan yon. Ngayon kung ang sinasabi mo ay biased at dapat na sila mag-inhibit, sang-ayon sa rules of court, gayon din sa precedent at practice, ang pwedeng hilingin ng pag-inhibit o recuse ng isang judge, pero desisyon nila kung mag-i-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Lalo pa sa impeachment court sa pananaw ko, dahil alam naman ng mga nagbalangkas ng saligang batas na mga politiko halal ng bayan at may mga pwesto o kulay ng dinadala ang mga ito. Pag SP, nag-decision po yung impeachment court ng hindi nadidinig o hindi man lang nare-recognize yung prosecution and both prosecution and defense. Yun nga sana yung gustong gawin nila tungkol sa schedule, di ba? Pero yung schedule maliwanag na dapat pinagpapasyahan ng may presensya ang magkabilang panig at dapat pakinggan. Sinabi ba kahapon ng impeachment court na unconstitutional yung impeachment dahil nilabag nito ang 1-year ban? Hindi. Hindi naman kami nagpasya eh. Hiniling namin ang impormasyon at sertifikasyon mula sa Kamara na hindi nga nila nilabag. Ayon kay Senator Cayetano, parang yan yung certificate against non-forum shopping na inihahain sa korte na sa palagay ng mayoriya kahapon ay kulang sa isinumite sa amin. Walang pagpapasyang ginawa doon. Walang pagpapasyang sinabi na ayaw na ng 20th Congress. Hiniling yung impormasyon mula sa kanila, hindi ba? Ang hiniling ay attestation at impormasyon. Walang pagpapasyang ginawa. At ang bagay na ito, lalo na kahilingan ng karagdagang sertifikasyon, atestasyon at impormasyon, maaaring gawin ng court motu proprio or on its own. Pero, gayunpaman,
Dun sa mga hindi sang-ayon, malaya po silang pwedeng questionin ito either sa impeachment court o sa Korte Suprema kung sa palagay nila may nilabag na batas ang impeachment court. Sa kabila ng maliwanag na probisyon ng saligang batas na nagsasabing the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. SP, question lang. SP, kasi parang nagkakaroon daw ng blurring of lines and rules. Kasi nga, dapat daw po yung pagpapadismiss ginagawa ng defense. Pero ang nangyari kagabi, one of your members, and gano'n na lang ba palagi, SP, pag may motion? Parang yung rule kasi, SP, dapat daw sa defense, pero parang kinuha kasi ng impeachment court Sabi kagabi. yan ng isa sa mga miyembro kahapon. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Risa, kung hindi ako nagkakamali. Karapatan nilang sabihin yon. Pero wala ngang pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yun. Gusto nyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan o lahat ng members ng impeachment court at sabihin, ito lamang ang pwede nyong sabihin, ito bawal nyong sabihin. Hindi pa naman natin alam baka may magmotion dyan. I move to convict the Vice President. Pwede nilang gawin yun, pero pagbobotohan yun, sa pananaw ko hindi tama at mali yun. May initial resolution na inihain, hindi ba? Si Senator Tolentino, na sinabing, iklian na bilisan na natin to, pumili tayo kung alin lang sa 7, isang araw lamang ang pagpepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig, hindi niya na pinursige yung resolusyong yon at pinagbotohan yung resolusyong yon. Subalit, walang pwedeng pumigil sa kanya na gawin yung mosong yon. Pagbobotohan lang din namin yun. Pero SP, ano pong makakapigil doon sa any members of the court na alam naman natin na may ilang membro yung impeachment court na maka-Duterte, kaya hence called Duterte Block, na parang iabogado o gawin kung ano yung gusto ng DA. Babalik ta rin ko. Meron din namang miyembro na ayaw kay Vice President Duterte. Pantay lang naman Meron ding miyembro na gustong-gusto, gigil na gigil dito sa impeachment. Ngayon man o sa darating na Kongreso. Ayon mismo sa mga pahayag nila sa social media accounts nila. Pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, ng mga politiko, congressman sa Kamara, senador dito, ang magpapasya kaugnay ng impeachment. Bahagi yan ng kinikilala nilang magiging sitwasyon nung ginawa nila yan. Dahil nga, ito'y hindi namang kasong kriminal, kung saan ang dulo ay ikukulong ang nasasakdal. Ito'y desisyong politikal, kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Hindi involved dito, ang kalayaan ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Wala rin kapangyarihan ng impeachment court utusan ang nasasakdal na magbayad, magsole, o magbigay ng anumang halaga. Ang hangganan lamang ng kapangyarihan ng impeachment court, kaya nga siguro binigay sa mga politikal na mga individual, ay pagtatanggal o pag-alis sa pwesto ng ilang mga halal at appointed na opisyal sa konstitusyon na matataas. Sir, Na lang po. Yung mamayang session po, yung mamayang session po, may pag-uusapan pa bang anything about impeachment? For example, yung expedited calendar ni Senator Tol kasi wala kahapon. Pinag-usapan na yung kahapon. Binanggit ko na rin kanina, hindi niya na pinursige yon at isinantabi na yon. Dahil, ibabalik ko sa iyo, pipili daw kami ayon sa kanyang motion ng 1 o 2 lamang sa 7. May kapangyarihan ba kaming gawin yon? Nang hindi namin tinatanong yung prosecution? Wala. Sa palagay ko'y wala. Isang araw lang daw ang presentasyon ng ebidensya, finish or not finish, pass your paper. May provision ba ang saligang batas na dapat madaliin ang presentasyon ng ebidensya, finish or not finish nga? Wala rin naman. Pero kahapon isinangtabi na yun. Pero yung mga ganong uri ng kahilingan, malayang pwedeng gawin yun ng sino mang senator judge. Sa dulo, kung ipupursige niya at may nag-object, pagbobotohan palagi yun. SP, Hannah po from BNC. Right here, at the back. I'm right here. Ayun,
Yeah. Bakit Sir, lalo ka naman? did you ever talk to PBBM about his interest in scrapping the impeachment trial? To whom? With PBBM, sir. No. Ang napanood ko lamang ay yung sinabi niya sa kanyang interview kahapon. Kaugnay sa gagalangin daw niya kung ano man ang desisyon ng Senado bilang impeachment court kaugnay sa issue, yun yata ang tanong sa kanya kung tatawid ito sa 20th Congress o hindi. Sinabi ko na sa impeachment court at sa Senado ang aking pananaw kaugnay dyan na Yes, yan and- ay tatawid. Yes, and you share the same sentiment na tatawid sa 20th Congress. Tama po, sir. Depends on how you put it. I share his or he shares mine. Okay. Kasi Sir, parang nauna yata ako nagsalita kaugnay niyan. Okay. Sir, there's a political source that said you have a private conversation with PBBM saying he expressed his concerns about the political effects of the impeachment trial. Ang usapin namin ni PBBM kaugnay sa trabaho ko ay patungkol lamang sa mga hinahabol naming priority measures na binanggit ko nung nag-session uli kami nung June 2. At yun nga yung naging dahilan, di ba? Inamin ko naman yun, nag-usap, nagkita, at pinag-usapan yung mga panukalang batas para mahabol bago mag-adjourn ang session. Nandyan na rin naman tayo sa paksang yan. Sana isingit nyo na rin. Lahat yon na binanggit ko ay nahabol namin at ang iniintay na lamang namin ay ang mga sumusunod. Ang postponement ng barangay SK elections na nasa BICAM ngayon, yung nuclear bill na nasa BICAM din ngayon, yung judicial fiscal autonomy bill na nasa BICAM din ngayon at sana mahabol ang ratification mamaya. At panghuli, ang right of way na nasa BICAM din ngayon. So would you say, sir, you're not receiving any guidance as to how the impeachment is being handled? Because, of course, from what we can recall, it was his son who first signed the impeachment complaint from the House to the Senate. Walang change of mind mula sa Malacanang tungkol dito? Hindi ko alam dahil hindi naman ako ang tagapagsalita ng Malacanang para alamin kung nagbago nga ba yun o hindi. So, Ang napanood ko lamang ay yung sinabi ng Pangulo na hindi naman daw talaga siya sang-ayon sa impeachment. Sa interview niya ilang linggo ang nakakaraan. Kay Congressman Sandro, nag-uusap kami, nagde-text kami, pero tungkol din dun sa mga panukalang batas na hinahabol namin itong mga huling araw ng sesyon. Sir, papatanong, ano daw yung explanation ng boto nyo? Ba't bumoto kayo in favor din sa motion to remand o to return? Pinapaliwanag ko na ilang ulit. Yung posisyon ko, hindi ba, nasa talumpati ko yun nung Lunes. Kaugnay ng matagal na pagkakaupo ng Kamara dito sa impeachment complaint, tinalakay ko na rin sa aking talumpati nung Lunes. Kung tatawid nga ba ito o hindi, at na hindi pwedeng i-bind ng 19th House and 20th House, tulad ng hindi pwedeng i-bind ng 19th Senate and 20th Senate. Kaya kinakailangan i-confirm, i-reaffirm ng Kamara at ng Senado ang lahat ng pinagpapasahan ngayon ng Kamara din at ng Senado. Nabanggit ko na lahat yan nung Lunes, nung nagtalumpati ako, nung pinagdebatihan ng ilang bagay kaugnay sa impeachment. Kaya minabuti kong hindi na ulitin pa muli yun dahil court of record ang impeachment court. Of record din, may journal ang Senate. Nakalagay din yun sa talaan. Hindi ako nagtuturo kung sino. Sila yung nangagaw ng mic Sir, sa'yo. Sir, clarification lang po. Sa pagbalik ng articles of impeachment sa House, yung jurisdiction nasaan na? Meron pa po bang jurisdiction ng impeachment court or bumalik sa kanila? Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po yung motion ni Alan. Pakibasa po yung, siguro hindi rin panawagan ko dun sa 5 kasamahan naming dakdak pa rin ang dakdak sa dismissal. Nakalagay doon, without dismissing, without terminating. So, the impeachment court retains its jurisdiction, to my mind. That's why we issued summons. How can we issue summons if we do not have jurisdiction? And remember, the order issuing summons came after the vote. I think this is quite clear, even to young lawyers or young law students.
mismo nagsabi na practically dismissed na yun. Ulitin ko, kada individual na miyembro, nakita nyo naman kahapon, kahit nakalagay, without dismissing, without terminating, yung mga bumoto laban doon, ang tingin pa rin, dismiss. So kung ang tingin naman sa kabila ay hindi, again, hindi makokontrol ng presiding officer yung pananaw ng bawat isa. Dahil each senator judge is free to discuss and talk about what they want to talk about. That is especially true when we come to trial. Malaya silang pwede magsalita, magtanong, magbigay ng manifestasyon, dagdag dun sa mga tanong at manifestasyon ng mga abogado ng magkabilang partido. Sir, status po ng impeachment court now, yung status po niya, it's not on hold. It has been constituted and convened. Now we are awaiting compliance from the parties on the part of Vice President Sara to submit her answer, on the part of the prosecutors to submit their reply if they should so decide, and to comply with the orders of the court regarding compliance with a 1-year ban and a resolution from the 20th Congress while we're awaiting the resumption of session in the 20th Congress. Ano po pwedeng gawin SQ ng impeachment court? Anong actions are the impeachment court allowed to take while waiting po bago Wala. meet yung conditions? Wala. Dahil kinokonsiderang prejudicial ito ayon sa diskusyon kahapon, yung order sa Kamara. Pangalawa, matatapos na nga. Uy, paulit-ulit na to. Matatapos na nga ang authority ng prosecutors, ng congressman. Hanggang June 30 na lang sila. So gustuhin man namin, wala kaming pwedeng gawin dahil walang representasyon ang prosecution. That will only come once Congress resumes session in the 20th Congress, maghalal sila ng prosecutor at sabihin nila na interesado pa kaming ipursige ang kasong ito. Bilang dagdag na impormasyon, hindi ito imbento o katang-isip dahil ginawa na ito ng Kamara at mga prosecutor nung panahon ni dating Pangulong Estrada. Dahil natanggal na siya dahil sa EDSA sa pamamagitan ng di umano constructive dismissal, kung naalala nyo, hindi na sila nagpakita sa Senado at ayaw na nila ipursige ang kaso. So siguro, parehong kongreso yun ha. So siguro naman, may basihan at karapatan ng Senado. Tanungin ang papasok na kongreso. Gusto pa ba nyo at interesado pa ba kayo? Dahil yung gumawa nito ay yung nagdaang kongreso. And again, the 19th House cannot bind the 20th House. sir, Yes, it can be by resolution or it can be by a manifestation or any pleading to be filed by the prosecutors in the impeachment court. Hindi ako may kasalanan yan. Ano? The earliest they can do that is July 29. Well, it depends how long it will take them to organize the House. That is beyond me. Ibig sabihin, di ba? July 28, morning session, election of Speaker, election of Senate President, informing the President that the House and the Senate is ready to receive him and listen to his State of the Nation address, which will be held at 3 or 4 p.m. It would depend. Hindi ba? So yung buong araw ng July 28, walang magaganap na trabaho doon. July 29, dahil may bago ng Speaker, o parehong Speaker, magsisimula na sila mag-organize ng mga committee. Kabilang na ron ang paghalal ng mga Deputy Speaker, Majority Floor Leader, Chairman ng mga komite, kabilang ang Chairman ng Justice Committee. At sa parte ng Justice Committee, i-organize naman ngayon nila yung Panel of Prosecutors. Ang paghalal ng Panel of Prosecutors para sa akin ay hudyat o senyal na interesado pa rin sila na ipursige ang impeachment complaint na ito. So pwedeng yon ang isang paraan. Pangalawang paraan ay resolusyon na pirmado ng mga miyembro ng Kamara na higit sa 1/3 nito o mga prosecutors ay imamanifest sa Kamara at sa Senado bilang impeachment court na interesado pa talaga silang ipursige ito sa pamamagitan ng isang pleading. Myla again. Si Myla Moon.
Baka magtampo Hindi na naman eh. nasagot na rin naman. Hindi. Oo. Pero sir, Yes, ma'am. yun pa sir, ini-expect mo sir na may bagong composition na ngayon 20th, meron kayong sinabing mga paraan kung pwedeng gawin. Pero do you expect na hindi siya magti-trigger ng another filing ng impeachment? Kasi syempre hingi nila na bagong composition kami, we want to also hear muna yung impeachment ulit. Do we expect na ganun-ganun lang Sino, kabilis? Na pipirma lang sila, House ba pinag-uusapan natin ng Senado? House, sir. Do you expect na ganun, sir, kabilis yung proseso? Walang Hindi hihingi-hingi? ko alam. Hindi tulad nila. Ayaw kong pakialaman yung proseso nila bilang senador. Kaya tinatanong namin ito at may hinihiling kaming impormasyon ay dahil impeachment court na kami. Pero lahat ng ginawa nila noon, wala naman akong sinabi eh. So, kung paano nila gagawin, kailan nila gagawin, matapos makonvene ang 20th Congress, nasa sa kanila yan. Kaya din hindi ko maset yung susunod na trial date. Dahil, una, hindi pwedeng i-bind nga ng 19th Senate, ang 20th Senate, at hindi ko alam kung kailan sila magsasubmit ng compliance. So, ang nilagay na lang namin na kautusan kahapon, in consultation with the minority leader, who's also a lawyer, na bar top-notcher, sabi ko, paano gagawin? Anong maganda? Sabi niya, to a date to be set by the presiding officer, kasi hindi pa naman talaga namin alam kung anong mangyayari sa 20th Congress. Pero let's follow up lang, sir. Yes, ma'am. Sa order niyo, sir, parang lumalabas na stand na, sir, na impeachment court na talagang since 18 yung bumoto doon, na talagang pwedeng tumawid, nire-recognize dapat ng 20th Congress yung impeachment. Iyon ang posisyon ko, oo. Hindi, the fact, sir, na majority na, sir, yung bumuo, ibig sabihin, stand na, sir, ng buong court. Ulitin ko, kaya ko lamang magsalita para sa aking sarili at bilang presiding officer. Iyon ang posisyon ko, iyon ang epekto nun sa pananaw ko. At ayon mismo sa ilang mga batikang abogado, kabilang na si, kung hindi ako nagkakamali, Justice at Concom Delegate Ascuna, iyon ang nakikita niyang epekto din nun. Pero, ulitin ko, ito ang pananaw namin. Maraming mga papasok pa lamang ng 20th Congress na iba't iba ang pananaw. Papakinggan namin sila pagdating ng resumption ng sesyon sa 20th Congress. So SP, magko-convene lang ang impeachment court. Yung pagko-convene ulit ng impeachment court, magdedepende sa Kamara. Pag nagsumite ng compliance, oo. Maliban na lang, kung sa 20th Congress, mag-convene ang impeachment court, bawiin itong ginawa ng impeachment court na ito, mag-set ng trial date, at gawin ang iba pang bagay na gusto nilang gawin. Kaya ginawang presiding officer will set, kasi kung isa-set lang naman yung date matapos nilang magsumite ng compliance, hindi na kailangan mag-convene at mag-robe. Presiding officer na lang, based on consultation, iset yung date, kasi wala namang gagawin eh. Wala nang change costume, di ba? Isa-set na lang dapat ng presiding officer. Yun yung logic sa likod ng ang presiding officer ang magse-set. Yung update lang dun sa compliance na binabanggit mo, kung mai-serve na ba at tinanggap namin office ni VP Sara yung Alam ko, inutusan ko na ang Sergeant at Arms na i-serve personally yung dalawang order na yan kay Vice President Sara bilang nasasakdal at sa House Prosecutors bilang prosecutors at gayon din sa Kamara para pagbigay alam sa kanila na wala nang mangyayaring presentasyon mamayang hapon. We sent an advanced email copy last night, a little past midnight, but it'll be served personally on them this morning. Sir, so paano mamaya? Puro Senate adjournment, graduation na lang. Mamaya, valedictory ng mga miyembro. Dapat nga, kahapon yon dahil ngayon dapat yung impeachment, hindi ba? Kaya in-schedule ko kahapon, nasa agenda yon. At saka yung mga bicameral conference committee reports na sana makahabol pa. As they come, we will ratify them in between the valedictory speeches of the graduating and finishing senators.